Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is January 11, 2025. Araw po ngayon ng Sabado. Pagkatapos ng mahabang pahinga, tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay ang Ebanghelyo para sa araw na ito, January 11, 2025. Bago po tayo magsimula, katulad ng dati, tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, yun po. Salamat sa inyong pakikiisa sa ating pananalangin. Ano po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito? January 11, 2025. Share screen po ako. Wait lang po. Para maipakita sa inyo ang ating ebanghelyo. Wait lang po. Okay, ito po ang ating ebanghelyo na ginagamit sa ating mga Katolikong simbahan para sa araw na ito, Sabado, January 11. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 3, mga talata 22 hanggang 30, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon, nakasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatototohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Stop share na po ako. So, yun po ang ating ebanghelyo ngayon. Ang pagpunta ng mga tao kay Juan Bautista at ang pagbibigay balita sa kanya kung ano naman ang nangyayari sa mga ginagawa ni Jesus. Ah, lahat tayo maaaring magkaroon ng bahagi sa anumang plano ng Diyos, hindi lamang para sa ating sarili, kundi plano na rin ng Diyos sa ating kapwa o sa sanlibutan. Maaari sapagkat kailangan nito ang ating kooperasyon.
Kung may plano man ang Diyos, ngunit hindi naman tayo sasang-ayon, kung hindi naman tayo oo, kung hindi naman tayo susunod sa planong ito, wala pa rin itong magiging kabuluhan para sa atin. Ngunit, huwag natin isipin na dahil hindi nga tayo sumang-ayon sa plano ng Diyos, hindi nga tayo sumunod, wala nang magagawa ang Diyos tungkol doon. Mangyayari pa rin ang dapat mangyari ayon sa kanyang plano. Lagi nating paniwalaan na sa Diyos walang anumang imposible kahit hindi tayo sumang-ayon. Sa plano ng Diyos, ang inggit ay nagiging malaking hadlang. Nagiging malaking hadlang kapag mukhang nananagana ang iba, kapag nagtatagumpay ang iba ng higit sa atin. Madali tayong katukin, madali tayong pasukin ng tukso ng inggit. Mas gusto natin na tayo ang managumpay, mas gusto natin na tayo ang managana. At kapag hindi ito ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng mga downs, kalungkutan. Sa Ebanghelyo, hindi ito nangyari kay Juan Bautista. Nang maipalam sa kanya ni si Jesus ay nakikilala na nagpupuntahan ng mga tao kay Jesus na nanagumpay ng higit sa kanya. Sa halip na mainggit ni Juan Bautista, ito pa nga ang naging kasiyahan niya. Sa harap ng tukso na ang tingin ng tao o ang pagkilala ng tao ay mapasa kanya, nagawa niyang maitakwil ang tuksong ito, ang tukso ng pagkainggit para kay Jesus. Nagawa niyang itakwil ang tukso ng pagkainggit para kay Jesus. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ang sabi niya, nalubos ang aking kagalakan. My joy is now full, he said. My joy is now complete, in other words. So, nang makarating sa kanyang balitang nananagana nga si Jesus, nakikilala nga si Jesus, nang higit sa kanya, mas nagkaroon pa siya ng buong kagalakan. Nalubos ang kanyang kagalakan, sabi niya. Sa atin, ganun din sana. Maging totoo tayo sa ating mga madalas sabihin sa ating mga bukang bibig. Bukang bibig nating sabihin na all for the glory of God. Basta para sa Diyos, all for the glory of God. Matuwa tayo, matuwa tayo. All for the glory of God. Maging totoo tayo sa bukang bibig natin yon, all for the glory of God, and not for the glory, and not for the glory of ourselves. So yan po mga kapatid, yan na po ang ating pag-aaral at pagninilay para sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Manatili tayong natutuwa sa tagumpay ng ibang tao, lalo na't ang kanyang pananagumpay ay para sa Diyos, para sa Diyos. Maging bukang bibig natin, all for the glory of God. Totoo tayo doon, maging totoo tayo doon, not for the glory of ourselves. Amen to that. So, magandang gabi po sa inyong lahat at muli nakatapos tayo sa ating pag-aaral. Salamat po at hanggang sa muli.